Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nangangamba ang ilang senador na posibleng ma-blacklist umano ang Pilipinas sa mga turistang Chinese kung ipagpapatuloy ang operasyon ng mga pogo sa bansa. Binigyang diin naman ng NEDA na malaki ang kontribusyon ng pogo sa ekonomiya ng Pilipinas. Pero kung ang kapalit nito ay iba-blacklist tayo sa mga turistang Chinese, baka lugi pa raw ang bansa. Nakatutok si Mav Gonzalez. Nabahala si Senate President Mig Zubiri sa sinabi raw sa kanya ni Chinese Ambassador Wang Shilian nang magpulong sila kahapon. Blacklisted na raw ang Pilipinas sa mga turistang Chinese dahil sa patuloy na pogo operations dito. Ambassador Wang said that the Philippines now is part of a blacklist of tourist sites because they do not know if the tourists going there will be operating or will be joining pogo operations. And they do not know if their nationals, the Chinese nationals who go to the Philippines, will be safe from illegal activities being done by the triad, by the syndicates operating pogos. They may also be kidnapped, mistaken for pogo operators. So that is the reason why there's been a significant drop of Chinese tourists. Paliwanag daw ni Ambassador Wang, illegal at totally banned ang pogo sa China dahil sa mga krimeng konektado rito. Hiniling na raw ni Chinese President Xi Jinping sa nagdaang administrasyong Duterte na ipasara ang mga pogo. So he said, in our country, a lot of people have died, committed suicide, who are in jail now for theft and robbery, because of payments that have to be made to pogo operators operating in other countries, particularly in the Philippines. Aiding and abetting and hosting an illegal activity for another country. Tingin naman ni Senate Committee on Ways and Means Chairman Senador Win Gatchalian na kasama ni Zubiri sa meeting. Ang rinig ko kasi possible na ma-blacklist o ma-restrict. No? Kasi wala pa naman official na pronouncement from the Chinese embassy na bawal na ang turista sa atin. The fact remains the same na ang sinasabi niya, pag hindi natigil yung pogo, malamang yung i-restrict nila o malamang yung turista, hindi na ganong karami ang pagpunta dito sa atin. I may be wrong. Sa pahayag ng Chinese Embassy, sinabi nilang karamihan ng mga krimen sa mga Chinese citizens sa Pilipinas ay may kaugnayan sa pogo. Nakakasama raw ito, hindi lang sa interes ng China at sa relasyon ng China at Pilipinas, kundi maging ng interes ng Pilipinas. Mismong ang Chinese Embassy na ang nagsabi, mas mabigat ang social cost na dinudulot ng pogo kumpara sa benepisyong binibigay nito sa ekonomiya ng Pilipinas. Hindi malinaw sa pahayag kung naka-blacklist na nga o hindi ang Pilipinas. Binanggit lang nito na mahalaga ang turismo sa kooperasyon at relasyon ng Pilipinas at China. Inaasahan daw nilang mas marami pa ang darating na Chinese tourists sa Pilipinas pagkatapos ng pandemic. Wala pang pahayag ang Malacanang at ang Department of Tourism tungkol dito. Sabi ng NEDA o National Economic and Development Authority, aabot sa 104.5 billion pesos ang kontribusyon ng pogo sa ekonomiya ng Pilipinas noong 2019, kabilang ang upa, pabahay, sweldo at iba pa ng mga empleyado. Pero kung ang kapalit nito ay iba-blacklist tayo sa Chinese tourists, lugi pa raw ang Pilipinas dahil malaki ang kita natin sa turismo. Mula 2010, nasa top 5 visitor arrivals ng Pilipinas ang China. Umabot sa 1.7 million ang Chinese tourists noong 2019. Umapela naman sa mga senador ang Association of Service Providers and Pogos na mabigyan sana ng tsansa ang mga legal na pogo. Kung bibigyan natin ng pagkakataon upang makabalik muli, makabangon muli ang pogo industry, ay natitiyak namin sa ASPAP na mas malaki pa ang aming maitutulong sa ating gobyerno. May mas mabilis na paraan daw para matigil ang pogo operations, sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel. If the President Marcos, orders that we put a stop to pogo operations and activities in the Philippines, pwede niya pong gawin yun, Atty. Tan. PAGCOR can immediately implement this directive.
Yes, Your Honor. We will yield to the wisdom of the Office of the President, Your Honor. So there is a shorter way to address this social problem. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Nagsimula nang dumating sa bansa ang tonel-toneladang imported na asukal na inangkat ng gobyerno sa bisa ng Sugar Order No. 2. Pinagpupulungan na rin daw ang pagtatakda ng suggested retail price sa puting asukal na posibleng hanggang 85 piso kada kilo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Pumalo na sa 110 pesos ang kilo ng puting asukal sa Muñoz Market sa Quezon City. Kaya naman hindi na halos mabili ang mga tig-isang kilo. Halos na lang po, kalahati, 1/4 ang binibili po nila. Sobrang taas nga po. Sa pinakahuling price monitoring ng Sugar Regulatory Administration, umabot pa hanggang 134 pesos ang kilo sa supermarket. 100 hanggang 106 pesos naman sa mga palengke. Meron pong mga supermarket na nagbebenta pa rin ng 70 pesos. At yun sa palengke po, alam po natin na nahirapan ang ating mga retailers kasi wala silang access dun sa mas mura. Pero ang good news, nagsimula nang dumating sa bansa ang imported na asukal ayon sa SRA. Bahagi ito ng 150,000 metric tons na refined sugar na pinayagang makapasok sa bansa sa bisa ng Sugar Order No. 2. Inaasang darating ang kabuuan nito bago mag-November 15. Bukod sa makatutulong sa mga nagbabudget na consumer kung bababa ang presyo ng asukal, malaking tulong rin daw ito para sa mga negosyo kagaya nito na ang kanilang mga produkto hitik sa sangkap na asukal. Nagpulong na ang DA at SRA ukol dito. Landed cost po ang ating tinitingnan. At the same time, alam din po natin ang ating mga millers po ay nag-umpisa na. So meron na rin po tayong local sugar. So we have to look into the supply, both yung inangkat at yung local, and to come up with the price na hindi rin po malulugi yung ating local, no? And at the same time, yung ating consumers po, kaya na nila magiging affordable po ang asukal. Sa taya ng DA, hanggang 85 pesos ang maaaring itakdang SRP. Ito rin ang taya ng industry sources dahil sa ngayon, umaabot na raw sa 65 pesos ang local production. Mas mataas kumpara nung nakaraang taon dahil sa mas mataas na gastos sa pagsasaka tulad ng abono o fertilizer. Most likely within the week, we will be able to have the exact price that is equitable, not only dun sa ating mga importers na tumutulong din po, no, pababain ang presyo, but also dun sa ating mga consumers. Bukod sa mga household consumer, makikinabang din ang mga negosyong gumagamit ng asukal sa pagbaba ng presyo. Tulad ng mga bakery at mga nagtitinda ng mga panghimagas tulad ng leche flan. Sana pagdating ng Kapaskuhan, bumaba ang presyo ng asukal para mabigyan din sila ng yung magaan sa bulsa ba pag bumili sila. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Apektado na naman daw ang kita ng ilang tsuper kasunod ng malakihang taas presyo sa langis ngayong araw. Kaya muli nilang apela, suspindihin ang excise tax o buwis sa mga inaangkat na produktong petrolyo. Diyan naman po tumutok si Joseph Moro. Ang diesel na karaniwang gamit ng mga jeepney driver, halos 7 piso ang itinaas simula ngayong araw. Kaya ang tsuper na si Robert, kada ikot na lamang daw nagpapakarga. Nakaka 500 pesos pa raw siyang kita kada araw nung isang linggo, pero ngayon... Ewan ko lang ngayon, baka 300. Literal na gapang na rin daw ang diskarte ng taxi driver na si Lawrence para makatipid ng gasolina na tumaas din ng 1 peso and 20 centavos kada litro. Naglalaro na ang presyo nito sa halos 60 pesos hanggang halos 80 pesos. Dahan-dahan ka lang para magkakaroon ng pasahero. Wala ka rin makuha. Tapos ang karga lang nito, hindi naman to full tank. 24 oras daw siya kung bumiyahe at sa taxi na lamang niya natutulog, pero halos wala pa rin daw siyang kinikita. Ang hawak ng 700 pesos, halos sa gasolina na lamang napupunta. Biblink na. So wala na namang laman yan. Karga ko ito 500, may matira 200. Kumain ka na pa, hindi ba? Hindi ba, kakain pa ka lang. Ganyan din ang daing ng iba pang tsuper at motorista gaya sa Isabela at sa Zamboanga. Kaya ginasya mo mga 500 pa antes, tare baka si sir, sakay daw sa mga 300. Nagkilos protesta na rin ang ilang transport group ngayong araw dahil sa pagtaas ng presyo ng ilang produktong petrolyo. Ayon sa mga transport group, wala naman silang balak sa ngayon na humingi ulit ng dagdag sa pamasahe. Baka hindi na rin daw kayanin ng mga commuter.
Ang gusto raw nila suspindihin ang excise tax o buwis na ipinapataw sa mga inaangkat na petroleum product. Pag nawala yung excise tax sa langis, automatic 6 pesos yung babalik nakita sa bawat litro sa mga driver at ang epekto niyan yung pagbaba ng mga bilihin. Sa kabila niyan, ayon sa Department of Energy, bumaba na ang demand sa petroleum sa pandaigdigang merkado. May oversupply pa nga raw na 1 million hanggang 1.5 million barrel ng krudo ngayon. Pero dahil sa anunsyo ng mga bansa nagpo-produce ng langis na magbabawas sila ng produksyon. May pangamba na ngayon. Alam mo naman na ang market, isang araw lang, pumapalo ang price ng walang kadahilanan. November pa nga ito gagawin pero nangyayari na. Sa pinakahuling datos ng DOE kahapon, nasa $94.38 ang kada bariles ng gasolina mula sa dating $84 lamang nitong September 26. Ang diesel, ang dating $116 kada bariles, nasa $144 kada barrel na. Ang tawag yan, magiging tight, very tight na naman, na ang kaba ng market, any disruption, di ba? Magkalindol, magkaproblema, ay magkakaroon kagad ng pagkukulang. Malapit na rin ang taglamig sa ibang bansa na magpapataas na naman daw ng demand sa krudo, kaya asahan na ang pagtaas pa ng presyo ng produktong petrolyo. We will be expecting until ma-prove ng market come November kung talaga bang pronouncement lang yan or talagang actual deduction talaga yan sa 38 na actual production nila. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Walang supply ng tubig. Hanggang bukas po yan ang ilang customer ng Maynilad sa Metro Manila at Cavite. Humihingi ng paumanhin ng kumpanya at tiniyak na gumagawa na raw sila ng paraan para madagdagan ang alokasyon ng tubig. Nakatutok si Chino Gaston. Wala kaming tubig! Tubig! Yan ang sigaw ng mga residente sa barangay 165 sa Pasay City dahil sa problema sa supply ng tubig ng Maynilad Water. Kaya halos araw-araw umiikot ang mobile water tanker ng Maynilad dito para magrasyon ng tubig. Mahirap? Opo. Kabilang sa nag-aabang ng tubig ang 68 taong gulang na si Remedios Reside. Unti-unti niyang inaakyat sa kanyang unit ang mga timba ng tubig na gamit sa panghugas at panligo. So yung tubig, kamusta? Palagi ba may tubig dito? Wala po sa amin dinaakyat. Ganun. So ganyan, asa kayo dyan sa truck na yun? Oo, pag wala po, wala. Sanay na rin daw ang ibang residente sa ganitong sistema. Pero sana raw mabigyan ng solusyon ang kanilang problema. Magagabi, wala na pong tulo, almost 1 year na po. Umaasa na lang po kami sa supply ng Maynilad. Yung mga tao nga po dito halos sa akin araw-araw nagrereklamo dahil sa kawalan ng tubig. Kung ang Barangay 165 kasama sa mga lugar na karaniwan daw may problema sa isinusupply na tubig ng Maynilad, kagabi nag-anunsyo ang Maynilad ng malawakang water supply interruption sa malaking bahagi ng kanilang concession area sa Maynila. Kabilang dyan ang malaking bahagi ng maraming barangay sa Maynila. Ganun din sa Caloocan, Quezon City at Malabon. Apektado rin ang ilang barangay sa Parañaque at Makati. Pati na ang Las Piñas at Kawit, Imos at Bacoor City sa Cavite. Nagsimula yan ng alas 8 ng umaga at depende sa lugar ay posibleng abutin ng hanggang alas 11 ng gabi. Sa ilang lugar naman, alas 8 ng gabi ang simula ng water interruption at posibleng abutin ng alas 6 ng umaga kinabukasan. Ang dinadahilan ng Maynilad, emergency high water demand ng Bagbag Reservoir at ang mababang water level ng Ipo Dam. Mula sa dating 100.5 meters, nasa 98 meters na lang ang water elevation sa Ipo Dam. Ang dating 2,400 million liters per day na sinusupply ng dam, 2,350 million liters na lang. Ibig sabihin, 50 million liters per day na dapat sana'y dadaloy sa mga gripo ay hindi nakakarating sa mga customer. Humihingi na ang Maynilad ng karagdagang alokasyon mula sa Angat Dam para madagdagan ang supply ng tubig. Kinakausap na rin nila ang ibang water concessionaire kung pwede itong pansamantalang magbigay ng alokasyon. Humihingi kami ng paumanhin sa abala na dulot nito. Ginagawa natin ito ng paraan, lumapit na tayo sa ating government partners para makakuha tayo ng additional releases. Meanwhile, meron po tayong nakadeploy na mobile water tankers para makapag-deliver po ito ng libre at malinis na tubig sa mga affected customers. Kung sakaling mabigyan ng karagdagang supply ang Maynilad,
Bukas pa raw ito mararamdaman ng kanilang mga customer, kaya antabayanan na lang daw ang mga anunsyo sa kanilang social media page. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, lumakas at pareho nang naging ganap na bagyo ang dalawang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Yung nasa loob ng PAR, pinangalan ng Bagyong Maymay. Ang unang bagyo ngayong Oktubre at ika-13 naman ngayong taon. Nakataas ang signal number 1 sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija at extreme northern portion ng Quezon, kabilang ang Polillo Islands. Asahan ang mga pag-ulan at malakas na bugso ng hangin. Magiging maalon at delikado rin maglayag sa mga nabanggit na lugar, gayon din sa iba pang baybayin ng Ilocos Region. Huling namataan ang Bagyong Maymay sa layong 265 kilometers silangan ng kasiguran sa Aurora. Sa forecast track ng Pag-asa, patuloy itong kikilos pakanluran at inaasahang magla-landfall o tatama sa Aurora bukas ng gabi o sa Huwebes ng umaga. Saka naman ito tatawirin ang Central Luzon at posible ring humina. Dahil sa Bagyong Maymay, shear line at localized thunderstorms, magiging maulan bukas sa ilang bahagi ng bansa. Sa datos ng Metro Weather, buong araw ang tsansa ng matitinding pagulan sa Northern Luzon. Maging I am ready po sa pagbaha o pagguho ng lupa. Sa hapon, may pagulan din sa ilang bahagi ng Central at Southern Luzon. May tsansa rin ang ulan sa Metro Manila bukas, lalo na sa hapon. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Visayas at Mindanao sa umaga, pero maraming lugar na ang uulanin pagdating ng hapon, lalo na sa Mindanao. May malalakas na ulan dulot ng thunderstorms. Bukod sa Bagyong Maymay, paghandaan din po ang isa pang bagyo na papalapit din ng PAR. Huli itong namataan 1,965 kilometers silangan ng Southern Luzon. Ayon sa Pag-asa, posible itong pumasok ng PAR sa Huwebes at ito'y tatawagin namang Bagyong Neneng. Sa ngayon, maaaring tumbukin ito ang Hilagang Luzon pero posible pang magbago sa mga susunod na araw. Sisimula na raw sa mga susunod na buwan ang pag-survey at drilling operations sa Cadlao Oil Field sa Palawan na pwedeng mapagkunan ng milyong-milyong bariles ng langis. Isa po ito sa mga hakbang na tinukoy ni Pangulong Bongbong Marcos at kanyang gabinete na posibleng tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Narito po ang pagtutok ni Ivan Mayrina. Mga usapin sa transportasyon ang naging mga pangunahing paksa sa ika-11 cabinet meeting na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos kaninang umaga. Pangunahin na dyan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Napag-usapan daw ito sa cabinet meeting kanina at ang mga maaaring hakbang para tugunan ng krisis sa presyo ng produktong petrolyo, kabilang ang panawagang pagsuspindi sa excise tax sa petrolyo. Merong discussion about that, pero nag-consider sila ng mga options. And in time, mag-a-announce po sila, I'm sure, ng mga specific plans and programs to address that issue. Isa pa sa mga hakbang na tinutukoy ng Malacanang sa problema ng mataas sa presyo ng petrolyo, ang pag-survey at drilling operations sa Cadlao Oil Field sa mga susunod na buwan. Maaari raw itong pagkunan ng mula 5 hanggang 6 million barrels ng langis sa susunod na taon. Itong Cadlao Oil Field sa Palawan ay marirevive ang kanilang drilling operation at pinapakita lang nito ang commitment ng Pangulo na maghanap ng mga locally sourced oil products or oil exploration projects para matugunan yung pagtaas ng presyo ng langis. Pinagpresenta rin ng Pangulo ang DOTR ng mga programa para sa pagpapalago ng sektor ng maritime at aviation. Ang pagsasaayos sa mga pantalan sa bansa ang isa sa mga utos ng Pangulo para mapalago ang turismo. Pinatututukan din niya ang mga problema sa mga maritime schools para tiyaking sumusunod sila sa mga international requirements at guidelines. Kinikilalang husay at kakayahan ng mga marinong Pinoy sa buong mundo. Sa sektor naman ng aviation, pinatututukan ng Pangulo sa DOTR ang pag-upgrade sa NAIA at iba pa mga airport sa bansa at ang pagtatayo ng mga bagong airport. Samantala, dumistansya naman ng Malacanang sa mga panawagang palayain o hayaang sa bahay na lamang makulong si Senadora Laila de Lima matapos siyang ma-hostage sa mga napatay na terorista sa loob mismo ng PNP Custodial Facility. Nasa korte na raw ito at hindi manghihimasok ang Pangulo sa usaping ito.
Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Pinabulaanan ni Justice Secretary Boying Remulla ang natanggap na ulat ng United Nations Human Rights Committee na dumami umano ang kaso ng extrajudicial killings o EJK sa bansa. Git ni Remulla, handa ang Administrasyong Marcos na panagutin ang lahat ng mapapatunayang sangkot dito. Dinipensahan din niya ang issue sa red tagging na bahagi niya ng demokrasya ng bansa. Nakatutok si Salima Refran. Sa pagsalang sa constructive dialogue ng United Nations Human Rights Committee sa Geneva, Switzerland, tinanong ang delegasyon ng Pilipinas tungkol sa red tagging. The practice of red tagging is a mechanism used to suppress the voices that criticize the government, including human rights defenders, lawyers, journalists, civil society actors, and therefore they become the legitimate target of different kinds of acts of repression that can affect their lives and their security. Paliwanag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, mahirap pag-usapan ng red tagging dahil nag-uugat raw ito sa kritisismo. Sa kanyang pananaw, bahagi raw ito ng demokrasya. Red tagging is the term used when a person belonging to a civil society organization is criticized for the work they're doing as being related to the persons who commit criminal acts in our country. And how is this described? There is a new people's army in the Philippines. Is it a one-way street where only critics can criticize and critics cannot be criticized? That is a term that has to be thought about by everybody here. If you can dish it out, you should be able to take it. If a person can dish out criticism, they should be able to take criticism, especially if they are supporting those that are promoting the death of our people. Pumalag naman si Remulla sa nakarating na report sa UN Human Rights Committee na umakyat ang extrajudicial killings sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. During President Marcos Jr.'s administration, there's already been a 78% increase in extrajudicial killings in the previous 6 months. We do not know where this figure came from. Can we have the names of the people who were killed in a said EJK fashion, extrajudicial killing? Because if I'm given the name now, I will have the National Bureau of Investigation investigate this matter at once. This claim is very disturbing because we do not want things like this to happen. We are barely 100 days, and the claim that we have done so much in 6 months is very alarming. Or is it a case of fake news or misplaced information? Gayunman, sabi ni Remulla, seryoso ang pamahalaang iharap sa batas ang mga sangkot sa extrajudicial killings sa ilalim ng kampanya kontra droga noon ng Administrasyong Duterte. 46 police officers were charged in court from the 302 cases which referred to the National Bureau of Investigation for case buildup. From the past drug operations, 222 police officers were found administratively liable and suspended from the service. Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras. Ibinasura ng COMELEC on Bank ang partial motion for reconsideration kaugnay sa petisyong i-disqualify sa kandidatura noong eleksyon 2022 si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa COMELEC, walang naipresentang bagong argumento ang mga petitioner na makakapagkumbinsi raw sa kanila na i-consider ang naturang motion. Kapareho lang daw ito ng inihain ng mga petitioner noon sa COMELEC First Division. Bagay na natugunan na raw ng nasabing komisyon matapos ang masusian nilang pag-aaral. Muling sinabi ng COMELEC na hindi maituturing na moral turpitude ang hindi pagfa-file ni Pangulong Bongbong Marcos ng income tax return ng 4 na taon. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco, kung iaapela ng mga petitioner ang desisyon, kailangan na nilang dumulog sa Korte Suprema. Inalmahan ni Senadora Cynthia Villar
ang pagpayag ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa isa sa mga reclamation project ng Manila Bay sa Cavite. Pagdidiin ng senadora, katakot-takot na baha ang idudulot ng naturang proyekto sa Las Piñas at mga karatig nitong lugar. Nakatutok si Lay Alves. Sa hearing ng Senado sa panukalang budget ng Department of Environment and Natural Resources, pinaisa-isa ni Senator Cynthia Villar, Chair ng Committee on Environment and Natural Resources, ang 21 reclamation projects sa Manila Bay na binigyan ng DENR ng Environmental Compliance Certificate o ECC. Ang 21 ECC na ibigay daw bago ang moratorium na iniutos ni Noy Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpanting ang pandinig ng senadora nang marinig na isa rito ay nasa coastal road sa bahagi ng Cavitex. This is the area that is applied by Manila Bay Land Reclamation. That is a Cavitex. Saan bayan yan? In Cavitex, Madam Chair. Ano? Cavitex. Cavite. Oh, Cavitex. Saan ng Cavitex? Ang laki ng Cavitex. Cavitex starts sa Parañaque. Umikot yun, papuntang Cavite. Oh, so, sabi mo, saan to? Ako, huwag nyo gagawin sa akin yun. Dumating ka dito, galing ka sa Cebu, ginulo mo kami lahat. Ilista mo sa akin na ano yung coastal road na yan. Hindi namin alam yan. Inaalmahan ni Villar ang reclamation project dahil magdudulot daw ito ng katakot-takot na baha sa Las Piñas at mga karatig lugar. Isa pa, hindi raw ito maaaring gawin dahil legislated protected area ang planong i-reclaim. In terms of the projects of the Cavite Province Land and Reclamation. Wala akong pakialam sa Cavite. Bumaha na nga sila. Kung gusto nilang bumaha sila. Ayokong bumaha kami. Kapal-kapal naman ang mukha niyo. Alam niyo nang babaha kami ng katakot-takot. Ayaw niyo patigilan niya. Ayon sa DENR, hindi pa nagsisimula ang proyekto dahil kailangan pa nito ng approval mula sa Philippine Reclamation Authority at ng Office of the President. Ang ginagawa lang po natin, ECC, may mga cases po talaga na mga reclamations that na even if we issue the ECC, the Office of the President or the PRA will not approve it. I talked to the President about that. Yeah. Sa mining naman sumentro ang pagtatanong ni Senator Robin Padilla. Ang yumaong ama niya raw ay mula sa mining industry. Anya, kung mamamaximize lamang ng bansa ang revenue potential ng mining industry, malaking tulong ito para mabayaran ng Pilipinas ang utang nito. Ayon kay Padilla, nasa $1.4 trillion ang metallic mineral reserves ng bansa at hanggang $7 trillion na halaga ng non-metallic reserves. Trillions of dollars. Ang utang lang po natin sa ngayon ay 13 trillion. Aba, kung mamimina po natin ito, sigurado hindi na po tayo mangungutang, hindi na po kayo mababawasan ng budget. At higit sa lahat, hindi na po tayo mamamalimos sa mga mayayamang bansa. Hindi ako naniniwala na ang mining ay nakakasira ng environment. Nasa pagmamanage yan kung paano. Ngayon, ang tanong ko po, bakit po kaya hindi natin ma-develop ang ating mining sa Pilipinas? Ayon kay Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, kulang sa pondo at resources ang DENR para sa development ng mining sector. Hamon din daw ang paiba-ibang mining policy ng gobyerno. There were periods paiba-iba ang policy ng gobyerno natin po nationally tungkol po dito sa industry ito. And hindi po yan nakatulong, I think, in terms of yung revenue na ini-expect from the industry itself. So one of the factors din po is the stability of the business environment for the investors to come in po and make their investment. Ipinunto naman ni Senator Loren Legarda na kailangan palaging balansehin ang kabuhayan at pangangalaga sa kalikasan. Dapat daw matiyak ang sustainable at responsible mining. Leia Alves, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, pinaghahanda na rin ang ilang lalawigang naunang hinagupit ng Bagyong Karding sa posibleng epektong Bagyong Maymay. Nagsimula ng maramdaman ng ulan at hangin na dala niyan sa Cagayan. At nakatutok si Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Hindi pa
pa man tumatama sa lupa, ramdam na sa Calayan, Cagayan ang lakas ng bagyong Maymay. Gamit ang lubid, tinulungan ng Philippine Coast Guard na lumika sa mga residente na naipit sa pag-apaw ng ilog. Sa bayan ng Gonzaga, nagmistulang malawak na ilog ang lugar dahil ang kalsada at ilang bahay lubog na sa baha. Sa bayan naman ng Santa Ana, makulimlim ang kalangitan at malakas na ang hangin. Tanaw rin ang unti-unting paglaki ng mga alon. Ganyan din ang nararanasan sa Camalaniugan at sa Apari. Sa Lallo, binabantayan ng MDRRMO ang pagtaas ng level ng tubig sa Cagayan River. Inabisuhan na rin ang publiko na maging alerto sa epekto ng bagyo. Binabantayan natin yung pagtaas ng tubig ng mga tributaries natin, especially dito sa Cagayan River at saka dun sa Abulog, Pamplona River Basin. Kasi yun yung malakas yung pag-uulan. Mahigpit din ang monitoring sa Piat. 15 bayan sa Region 2 ang nagkansela ng klase ngayong araw, gaya sa bayan ng Kasiguran sa Aurora, kung saan pinauwi ang mga estudyanteng pumasok sa paaralan. Maaga ring nag-ikot ang mga tauhan ng PCG para tiyaking walang makakapalaot na mangingisda. Hindi na sila pinayagang maglayag dahil sa panganib na dala ng bagyong Maymay. Sa Isabela naman, bukod sa pinaghahandaan ng ikakasang preemptive evacuation sakaling lumakas ang bagyo, binabantayan din ang magiging lagay ng Magat Dam. Matataas na rin ang alon sa mga dagat sa Dagupan City. Sa ngayon, nakataas ang gale warning sa mga seaboard ng Ilocos Provinces, Batanes, Cagayan, Isabela at Aurora. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio, nakatutok, 24 oras. Humingi ng paumanhin ang pambansang pulisya sa paggamit nila ng salitang Muslim para tukuyin ang mga sospek sa pango-hostage kay dating Senadora Laila De Lima. Kasunod po ito ng pagpuna ni Senador Robin Padilla sa anyay maling paggamit ng salitang Muslim at paulit-ulit nitong pagtawag sa mga sospek. Pinuna rin yan ng National Commission on Muslim Filipinos. Anila, nagdudulot ito ng stigma na dahilan kung bakit hindi sila nirerespeto. Sabi po ng PNP, hindi nila intensyon na malagyan ng malisya o yurakan ang reputasyon ng mga Muslim. Magsisilbi raw itong aral sa PNP para tukuyin ng naayon ang iba't ibang sektor ng lipunan. Sisiguruhin din daw ng PNP na nasusunod ang batas kasabay ng pagrespeto sa karapatan ng bawat Pilipino. Tinanggap naman ito ni Padilla. Maging hakbang na raw sana ito para matigil ang diskriminasyon laban sa paniniwala ng mga tao. Ipinasok ng korte ang not guilty plea para sa aktor at host na si Vong Navarro sa kinakaharap niyang kasong rape. Kasunod po yan ng hindi paghain ni Navarro ng plea sa arraignment sa Branch 69 ng Taguig Regional Trial Court kanina. Virtual na dumalo si Navarro habang nakapiit sa NBI Detention Facility. Habang mga kamag-anak naman ng aktres at modelong si Denise Cornejo ang kumatawan sa kanya. Sa Huwebes, magsisimula ang pagdinig sa petisyon ni Navarro na makapagpiyansa sa kasong rape. Hindi rin nire-require ng korte na pisikal na dumalo si Navarro sa mga paglilitis. Sa ngayon, wala pa ring commitment order mula sa korte kung saan mananatili si Navarro. Pero naunang hiniling ng kampo ni Cornejo na ikulong ang aktor sa Taguig City Jail. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco, mga kapuso. 75 days na lang, Pasko na. Ako po si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.